Okay, so start tayo. Um, Module 4. So Module 4 is about annotations. So annotations means yung mga dimensioning, kung titingnan nyo itong AutoCAD natin, meron siyang menu for annotation. So nandito yung paglalagay natin ng mga text, mga captions, pwedeng multiple lines yon, and then we can do dimensioning dito. So dimensions can be mga linear or mga angular dimensions, mga radius, diameter, and then other annotations pa like leaders. So, and tables nandito. Ang madalas na gamitin na annotation is syempre yung mga text, dimensions, leaders, and tables. We will discuss yung mga text, dimensions, and yung leaders. Oh, wait lang. So, dimensioning. So, for the dimensioning, to edit yung mga dimensions ninyo, anong maging itsura ng dimension lines ninyo, yung size ng arrow and size ng text, dito nyo siya ma-manipulate sa dimension style. Ito yung command manager for all dimensioning styles. So, for the command, it is dim and then style, no space. So, eto siya. Pagka-enter mo, hindi siya So, pagka-enter mo na after ng dim style command, lalabas itong dialog box. So, makikita nyo lahat ng dimension styles na nagawa dito sa area na to, sa box area na to. Since may standard, yan yung standard ng AutoCAD, default settings niya. So, kung naka-default ka, usually, di ba, sa mga dati nating activities, nagda-dimension kayo, pero makikita nyo, wala siyang arrow, wala siyang number, parang line lang siya na box. Kasi, naka-standard format pa siya. Sobrang liit ng arrow, sobrang liit ng text, hindi nyo siya makita. So, dito natin sa Dimension Style Manager, ine-edit. So, itong standard na to, hindi natin yan ine-edit. We keep it as is dahil siya yung built-in ni AutoCAD. We will create a new one, yung atin. So, you click this button for new, and then lagyan nyo siya ng pangalan nyo, like copy of standard, nagawa nyo, like put your initials. For mine, it's FR, then continue. So, i-open na niya yung palette, yung lahat ng dimension style na pwedeng gawin. So, starts, ano ang style mo for your lines, anong style for your arrows, for your text, etc. So, for lines, since unit natin is in mm, so kapag nag-model tayo, like 1 meter, kung 1 mm lang ang size ng lines mo or ng arrows mo, so sobrang liit nun. Kumpara mo sa 1 meter or 10 meters na imo-model mo, tapos 1 mm. So, kailangan mo ring i-blow up yung mga size ng text, lines, and arrows mo. So, for the dimension line, let's use 70 here. So, extend beyond dimension line, makikita nyo later. And then, offset from origin, I'll show you later what that means. So, arrow size, ito yung arrows, size ng arrow mo. And you can also choose anong type of arrow you want, kung yung close field or walang field na black yung arrow mo or dot ba yung arrow mo. Sometimes, drafters use yung mga slash lang, ganun. But let's use the closed field and let's use 150 na arrow size. And then for the text, let's use 150 din na text height. And then aligned with the dimension line. Ito magiging itsura nun. Kapag horizontal, horizontal yung line. Kapag nakaslanting, nakaslant din yung, yung text or yung dimension mismo. Pina-follow niya yung orientation ng
dinadimension mo din. So, that's for the text. Sa fit, wala naman dyan. So, for precision, gumamit tayo ng 2 decimal places. And then, itong scale factor, since ang unit ng model natin is in mm, kapag ilalagay na natin siya sa plano, kunwari sa bahay, usually in meters yung plano, pero yung model mo naka-mm. That's why you need to have a factor. So, sa scale factor, from mm, ang pagda-dimension should be in meters. So, ano ang iyong scale factor nun? Siyempre, divided by 1,000. So, your scale factor is 0.001. And then, decimal places is dalawa. The next, primary units, alternative, that's all, no? So, yung ini-edit dito is yung sa primary units lang, yung scale factor, yung text height, and then alignment ng text, arrows, and C-lines. So, when you're done doing your dimension line, so click OK, and then click mo yung ginawa mo. So, nandito na siya, no? Ito yung ginawa mong dimensions na style. So, you click set current para siya yung gamitin ng AutoCAD file mo. Then, close. Let me just save first. So, ito yung file na natin, na set na natin yung dimension line. And we need to set the units in mm. Okay, and then another to set the units is yung sa options. So, dito, nasa units. Ito, naka-mm na to. So, okay. So, save. So, if I create a rectangle na may dimensions na 2 meters by 1 meter. So, ito yung itsura niya. And then, ida-dimension ko siya. So, makikita nyo ang itsura ng ginawa kong dimension settings. So, ito siya, no? So, ito yung extension ng line, yung nilagay nating 70 kanina. And then, offset from the object, ito yung 70 din. And then, arrow size na 150. And then, text height na 150 din. So, kung hindi yan nakaset, ang makikita nyo lang is parang line lang na horizontal and then vertical lang. So, next, we're done setting yung dimension style. So, next is labeling. So, to set yung text style mo, kung ano yung text, yung font style, yung height, you will manipulate that dito sa command na to, ST. So, para ma-open mo yung dialog box ng Style Manager, Text Style Manager. So, type ST, then enter. Ito na yung Style Manager mo. So, there is a lot of styles na nagawa na dito, no? So, I will create mine. So, syempre, create ka ng new text style, FR. Put your initials para makita mo yung sa iyo. So, nasaan na siya? Ito. So, anong font style na gusto ko? Arial na lang. Then, regular. Anong text height natin? Let's use 150 din dito. And then, apply. Then, select your then set current. Then, close. So, pag magle-label na ako, so, pwede mong i-click ito and then just start typing. So, pwede ka mag-enter kasi multi-text line naman to. Then, done na. So, ito yung height niya. It is the same dito sa natin, na 150 ang text height. So, for leaders, so,
Eto, to manipulate naman yung leader style mo, just type mleader style, then enter. Mleader style, enter. So, ito yung leader dialog box. So, may standard ulit siya. So, create ka ng new. Huwag mong e-edit yung standard. So, dito, leader formats. Syempre, closed field pa rin tayo. Arrowhead size, 150. And then, leader structure. Then, for the content, mtext, meaning multi-leader siya. Pwede siyang madaming arrow, then isa lang yung text niya. Text height, 150. Landing gap, you can have 50. Yung gap ng text mo dun sa arrow. So, next, meron ko ba? So, hindi mo kailangan i-scale yon. Landing distance, let's have 50 din. So, if you're done editing, so okay lang, and then select your style, then set current, then close. So, mag-leader tayo. For example, this one. Then, let's call it na rectangle. So, yan ang leader mo. So, kung hindi nakasetting ang mga dimension, yung text and yung leader, makikita nyo, line lang to, tapos sobrang liit ng text, hindi nyo nakikita yung text, no? So, kasi kailangan mo ng format yung style ng mga annotations mo. So, makikita nyo, ito, hindi siya naka-aerial. So, bakit? M-text style. Hindi siya naman. Leader pala yan. And leader. So, sa text style niya, dito ka pwedeng pumili kung ano yung anong font gusto mo. Ito lang siya. So, i-load mo dito. So, make it Arial. Hindi mo nire-read. Oh, ito pala. So, ayun. So, set current. And close. Ito pala. Okay. So, nag-iba na siya, no? So, kailangan i-select mo yung na-format mong style. Dito, hindi rin nag-change. Let's check the dim style. But hindi nag-aerial sa text kasi naka-standard siya. So, select natin si style 1 FR. And okay. So, nag-change na siya. So, puro area na lang. So, lahat ng setting nandun nga sa tatlong command. Nasa tatlong command. Dim style, ST, and then for this leader, M leader style. So, yun yung tatlong annotations. The next module is about layers. So, ano yung layers?
Kung maaalala ninyo dun sa drafting or in the older times, nung dati like nung 80s, 90s, ang ginagamit na paper is yung tracing paper kung saan nakikita mo yung patong-patong na layers of paper or see-through siya, ganon. So, ang purpose nun is para kapag may dalawang plan, yung isang plan is a floor plan, and then yung isang plan is a plumbing plan, yung layout ng mga water pipes mo. So, pag pinatong yan ng engineer or ng architect, makikita nila paano ang takbo ng mga pipes mo dun sa floor plan mo. Kasi minsan hinihiwalay yan eh. Hiwalay, hindi naman nilalagay yung piping dun sa floor plan, hindi mo makikita. So, using yung tracing paper, pagpapatong nila, then makikita nila paano properly tatakbo yung mga pipes mo dun sa floor plan. So, the same with AutoCAD, ganun din yung purpose niya para makita mo paano nagpapatong-patong yung iba't ibang plan or iba't ibang objects sa iyong drawing. So, let's read. Layers help organize drawings in AutoCAD na didistinguish mo yung mga objects mo by line type, line weight, meron ding coloring, etc. So, pag inopen mo si AutoCAD, meron kang makikitang layers. Nasaan si layers? Ito. Etong submenu for layers, ito yung sinasabi nating layers kung saan yung drawing na to, pwedeng iba ang layer niya. Yung drawing na to, ilalagay mo sa layer na red. So, nag-iiba-iba sila ng layer. So, pag in-off mo yon, mawawala yung layer na nakalagay doon. Pag in-off mo din yung isa, mawawala siya. Okay? So, paano gumawa ng layers? Let me turn on yung in-off ko. So, dito sa layer properties, you can click that, or kapag wala yung ribbon mo, you can just type layers. So, para lumabas yung walang S pala, layer lang. Layer, and then enter. Lalabas yung layer dialog box or properties manager. So, kung gusto kong i-delete to kasi ayaw ko yung ito, so you can select them and then delete. Ayaw niya ha. Never mind. Ayaw niya ma-delete. Okay. May nalagay akong objects kasi. So, hindi mo ma-delete ang layer kung may object sa loob niya. So, kunwari, lahat ilagay ko sa 0 para ma-delete ko itong ayaw ko. So, delete mo. Ayaw pa din. May X reference. May X reference to, that's another feature ni AutoCAD. Anyway, mag-create na lang tayo ng bago. So, for our lesson ng mga i-create nating layers, which we will use sa activity is columns, dimensions, doors, grid circle, grid lines, labels, walls, and windows. So, ito yung kailangan nating layer. So, siya yung i-create natin ngayon. So, let's create yung layers. So, to create a layer, ito nga yung button na i-click na. And then, you can name it. First layer natin, columns. Next layer is dimensions. Next is doors. Grid circle and grid lines. Ito, circle. Etc. So, ito muna. Dito tayo nagsimula, no? So, sabi ko nga kung may gusto kang i-delete, you can select and then just click delete. So, yung ginawa ko, na-delete siya kasi nga
wala siyang external reference. This one, I can delete din. So, anyway, yung ano to, yung sa computer lab niyan or yung mga bagong AutoCAD, bagong install na AutoCAD, walang ganito yan kasi may default layout lang kasi ako. So, pag yung sa inyo, yung bagong install or yung sa lab, walang other layer nakalagay, meron lang it is 0 and yung def points. And yung dalawang ito, hindi natin yan pinapakailaman at hindi rin tayo nag-i-store ng objects dyan. Hindi tayo nagda-drawing dyan. Dapat walang object sila. And hindi rin natin sila pwedeng i-delete. Like this. Hindi yan nade-delete. Pati si def points. So, what are the other functions dito sa layer? So, dito sa layer, na-edit nga natin yung color ng lines mo or ng object, yung line type nila, line weight, etc. So, for the color, syempre, kunwari for the doors, gusto natin ay blue siya. So, you can select blue. And then, for the line type, you can click ito. And then, solid line lang yung nandito, no? So, yung ibang other line types, wala pa dito kasi kailangan mo pa siyang i-load using this button. And then, ito yung mga iba-ibang types of line na ginagamit. Of course, yung usual is yung mga dash line. So, makita nyo, mga dashes siya. This type of line we use sa mga hidden lines. And then, meron tayong long, short, long, short. We usually use this for yung grid lines. And then, merong long dash, short, short, long, short, short, long, ganon. Ito ginagamit sa engineering, sa mga floor plans as property line. And then, syempre, yung continuous line. So, for yung grid lines, na-delete ko yung ano ko, no? So, meron tayong layer na grid lines. So, for grid lines, ang color natin is maroon. That is number 14 index color. Ito. And then, ang type of line niya is yung long, short, long, short. Ito. ISO 09W100. So, click mo lang yan, then click OK. Nandito na siya sa mga options ng line types mo. So, click mo lang to and then OK mo. Ayan, na-apply na siya. For grid lines sa layer na to, ito ang color and line type niya. So, for the line weight, ang line weight natin for grid lines, nakaset siya na 0.15. And then, the others, so, pa-follow nyo lang yan to. For the others, dimension, 0.15 din. Columns is 0.8, etc. So, ito yung setup natin for your activity. So, ano yung kagandahan ng layers? Mas madaling i-manipulate ang drawing natin. So, pag ganyan, nakadock yung manager kasi. Undock mo siya kung gusto mo. And then, delete. Okay. So, let me open another file. So, as you can see dito, naka-layer siya, no? Iba't ibang layer kada type of object. So, ito yung sinasabing nakaka-help ang layers sa pag-organize. Mas madali mong makita yung mga dimension, yung mga labels, and yung mga other objects. Like, madali mong makita si column since it is an essential part of the plan. So, yun yung kagandahan niya. Unlike kapag walang layer, isang flat lang siya. And then, kapag nag-print ako, ipiprint ko to, PDF, and then, i-preview mo yan. So, kita mo, isang line weight lang siya, isang line type. Kontra dun sa isa, compare dito, kapag pinrint ko yan,
Siyempre, pag nagpiprint tayo ng plano, monochrome lang, black and white lang, hindi naman colored. So, kung makikita mo, may distinction yung mga lines. Mas makikita mo yung mga objects mo, yung main object mo for the plan. So, thicker ang column, thicker ang walls, tas mas manipis ang mga grid lines and mga, ano tong tawag dito, dimension lines mo. And also the leaders. So, that way, mas umaangat kasi yung main object mo, which are the walls and columns. And then, maayos din yung mga line, dimension natin. Yung text height ng title, mas malaki, text height ng etc. Nakaayos yung, line type nila. And then, as you can see, yung grid line na follow yung long short na lines natin. And then, continuous line na for the rest of the objects sa drawing. So, another maganda kapag nagle-layer, kapag mag-e-edit ka, or kunwari gusto kong i-select lahat ng wall, mas madaling mag-select kasi ito turn off ko lang lahat. And then I can select na yung wall. Okay? Ay, hindi na ano sila. So, walls na lang yun nandito. So, madaling mag-edit. Hindi maapektuhan yung iba. So, kung gusto mo nang lumitaw yung iba, you just turn off yung light. So, anong other meaning? Kapag naka-freeze, kung i-freeze natin yung dimensions, so, naka-freeze, hindi mo siya makikita. So, kapag nag-edit ka, hindi siya maapektuhan. So, to unfreeze naman, ganyan. What if lock naman, ilalock natin si dimension. Nasa plan siya, pero hindi mo siya ma-edit kasi nakalock. Kasi kapag malaki na yung drawing mo, isang buong building na malaki na yan, so ang dami mong object sa isang model, nakakalito. Kaya helpful itong layers kapag may ayaw kang maapektuhan sa editing para hindi masira yung model. So, i-lock mo sila or i-turn off if kailangan. And maganda rin, naka-color coding, madaling maghanap ng mga components. So, yun lang for the module. So, annotations and anong tawag dito, layers ang module 1 and 2. So, eto yung activity ninyo niyan. You create this drawing and then apply the appropriate layers. So, ang layers natin, ito yung follow nyo. So, dapat lahat ng columns nyo yan, naka-blue, lahat ng dimensions in green, and then they have their line type, follow this line type, meron silang line weight, you just follow this one, and yung color. Okay? And then, syempre, apply yung dimension and text settings. So, dito sa drawing natin, we use yung leaders, we use dimensions, and we use yung text command, yung tatlo, no? So, you need to have proper sizes, yung maganda sa paningin. Huwag yung sobrang laki naman niya, siya na yung nagiging focus ng drawing mo, no? So, dapat yung tamang height lang. So, for this one, I think I use, ano bang ginamit ko dito? Text height. So, 150. I used 150 sa mga layers and leaders. Dito sa mga grid line, they are 400 kasi malaki to. And then sa title is also 400. So, dito sa dimensions, mas malaki to eh. It's 200 or 250. Okay? So, yan. So, this activity, we will do nga sa, sa lab. Yung mga may AutoCAD, you can start na.
And then next meeting, i-check na lang. Okay, wait lang. Mag-check ako ng attendance. Kayo lang talaga. Check. Oh, na-save to. Naka-record naman pala. So, save ko lang yung names. Okay na. So, na-save ko na. Thank you for attending. Bye. Thank you po, ma'am. Thank you. Bye. I-end ko na.